Ang sarap pagpuri sa Diyos. Amen. Purihin natin lagi ang Panginoon at siya naman ay magdadalang biyaya. Amen. Para sa bawat isa. Kaya para po sa pagpatuloy ng gawain sa pagpapahayag, sa unang pagpapahayag mula sa magandang kasulatan, narito si Padre Joseph. Salamat, Pastor. Purihin ang Panginoon muli sa umaga ito sa pamamagitan ng kanyang mayamang awa at biyaya ay nanatili tayong nakatayo, mga kapatid. Tayo ay buhay na buhay. Kaya palagpagan natin ang Panginoon. Praise God. Pagamat sa ibang mga lugar, sa ibang mga banda ay normal lang siguro na magkaroon ng mga problema o drama sa buhay ng tao. Maging ang mananampalataya, nakakalungkot man isipin na minsan sa ating mga kapatid sa Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay ay gusto nating gumawa ng mabuti o tumulong, ngunit wala tayong kakayahan. Kaya nalulungkot ako, mga kapatid, na may yung bayaw yata ni bayaw mo ba yun? Ano Joshua? Oo, hindi ko alam kung nakita ko sa post na alam ko mayroon siyang kidney failure ba? Tama ba? O sa kidney, pag sabi nila yung mga kabataan daw, hindi ko alam kung totoo, para magkaroon sila ng iPhone Pro Max 15 ba yun? Yung pinakamaganda. Ibibenta nila yung kidney nila isa para makabili somewhere in Manila. Hindi ko pa alam kung totoo po yun. Kung mayroong reality o katotohanan yun, para lang magkaroon ng iPhone 15 Pro Max. Ganon katindi. Kasi pag ang isang tao, ang kidney ay isa, mabubuhay pa naman. Kung dalawa, patay ba? Patay. Kaya, yun ang problema niya. Kaya, nakakalungkot sa kayong panyan. Hindi ko alam kung, yun nga, sabi ko nga, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos. Tayo, na malakas tayo. Hindi mahalaga ang kayamanan o pera, mga kapatid. Lagi kong sinasabi, palagi ko rin pinapasalamatan sa Diyos na lahat ng pagkakataon sa buhay, sa paglilingkod natin ay makarating man lang ako sa bahay-sambahan. Mapasalamatan ko lang ang Diyos na malayo ako sa ano pa man, maging sa po ng aking mga mahal sa buhay ay sapat na yon. Sapagkat imagine na yung almost 1 million yung bill mo sa hospital, mahirap ka, dalawang sakit ang mangyayari sa iyo, pati yung buhay magkakaroon din ng sakit. Alam niyo ba kung anong magiging sakit niya? Sakit sa bulsa, madali kapatid. Hindi, magkakaroon din siya ng hindi ko alam, hindi maintindihan. Kaya purihin ng Panginoon sapagkat minsan dumarating yung mga bagay na pagsubok sa buhay ng mananampalataya para makita natin. Kaya sa Biblia, mga kapatid, mayroon yung isang babae na 12 years na siyang nakahilatay. Siya ay may leukemia. Sabi kasi doon sa English, she is issue of blood. Leukemia siguro. Sabi nung nagtanong, why is it nangyari sa kanya yon? Sabi niya, hindi naman masama ang kanyang mga magulang. Okay naman sila. Ang sagot ng ating Panginoon, hindi ko lang kung sa Matthew yun o sa Luke o sa Mark, para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Minsan sa ating buhay, kung dumanas tayo ng problema o drama sa buhay na ito, akala natin parusa yon. Hindi po. Simple na sasabihin na para mahayag ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Magbabasa lang naman ako, mga kapatid, dahil nga sa doktrina, hindi po ako talaga nagkuban ng doktrina. Kasi baka magkamali po ako. Very strict ang Biblia sa doktrina, mga kapatid. Kasi yung tinuturuan mo, mapapahama. Kaya basa-basa na lang. Kaya ano lang natin sa mga tagapagturo, sa mga manggagawa, yung doktrina. Baka magkamali yung masasabi. Titus chapter 2 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sapagkat ang sinabi din ng Biblia, di ba, ang
kasulatan. Ang sulat na ito ay doktrina din para itama, para patunayan na totoo nga yung nakasulat. Kaya lahat ng mabasa mo din sa Biblia, doktrina rin, mga kapatid. Ngunit, magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Talagang upgraded na ba kayo, mga kapatid? Amen. Verse 2. Na ang matandang lalaki ay maging mapagpigil. Kasama ba ako doon, mga kapatid? Siguro. Elderly sa English. Ang matanda lang ang ginamit. Mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya. Sana nga magagaling. Sa pag-ibig, sa pagtitiis. Verse 3. Na gayon din ang matandang babae. Kilala nyo na, mga kapatid, ay maging magalang sa kanilang kilos. Palabintangin ni paalipin man sa maraming alak. Parang baliktad, di ba lalaki ang manginginom? May mga babae na bang lahat manginginom na ngayon? Baliktad na. Alam niyo, totoo po yun. Ang asawang lalaki na ngayon ang sumusundo sa mga asawa nilang babae kasi lasing na, hindi na alam kung saan uuwi. Totoo po yun, may mga naririnig ako sa amin. Oo, totoo yun, mga barkada ng mga kwan. Yung lalaki nagkikipag-inuman doon sa mga kapatid ko. Ngayon, tumawag yung asawang babae. Lalabas ako, umuwi ka agad yung lalaki. Sabi niya, uwi na ako. Ayaw ko nang lumabas si misis kasi problema daw niya pag nalasing yung misis niya. Totoo pala sabi ng Biblia. Mas matindi pala yung mga babae pag nalasing. Ayan, no? Ha? Mga guro ng kabutihan. Verse 4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan. Ito, mga babae, sa mga babae, mga kapatid, na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pakahinamon. Sino mga lola dito? Ito po yon, verse 5. Lola? Mga pakahinahon, mga pakalinis. Mr. Blue, pwede rin lola na rin siya. Totoo yun. Oo. Kaya yung mga... Senior. Oo. Lola. Lola sa mga, kung gusto yung mga anak nyo pwede siyang maging advisor, matanda sa iglesia. Oo. Yan, mga pagwahinahon, mga pakalinis, mga pakasipag sa bahay, magandang loob, pasakop sa kanila sa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Verse 6. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao silang mga pakahinahon ng pag-iisip. Hindi na tayo bagong tao, mga kapatid. Verse 7. Sa lahat ng mga bagay, magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Verse 8. Pangungusap na magaling, na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa iyo. Praise God. Verse 9. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanilang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay at huwag mga masagutin. Yung mga leader, yung mga matataas, hayaan nyo lang silang magsalita ng magsalita. Huwag na tayong kukontra. Ganun talaga. Verse 10. Huwag magdaya, kundi magpakita ng bumbuting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Pedricho, Pedricho, sapagkat napakita ang biyaya ng ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Pedricho, na nagtuturo sa atin upang pagtangi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal na panahon
panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Hindi pala para sa kanila ito. Pero sinulat ni Apostol Pablo kay Tito na anak niya sa pananampalataya sa mga taga-Kreta. Bayan. Kaya nung unang panahon, bayan talaga ang tama din si Pastor na parang hindi nila nire-recognize yung mga pangalan na ganito. Puro bayan-bayan. Ito, pangalan ni Apostol Pablo tungkol kay Tito na nandoon sila sa bayan ng Kreta. Ito yung mga nakita nila mga kapatid. Pero sabi niya ito, panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito para sa atin din mga kapatid. Verse 13. Na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap na mabuting gawa. Sarili ang bayang masikap na mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Tignan niyo mga kapatid. O pansinin niyo yung bayan. Malinis ang kanyang sarili. Ang bayang masikap na mabuting gawa upang maging kanyang sarili. Israel ba to o ibang bayan? Tignan niyo mga kapatid ito pag-aaral to mga kapatid. Tignan niyo maigi. Verse 15. At ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa inyo. Sa verse 13 mga kapatid, kaya tinanong ko po, 14, may nabanggit na bayan. Sa tingin nyo ba Israel o ito o ibang bayan? Na 14, ibalik mo sa 14. Ayan o. Kanyang sariling pag-aari. Sino ba yung hinihintay ng Israel? Yes. Kilala ba nila kung anong pangalan? Si Kristo nga eh. Basahin natin. Ayan o. Kanyang sarili dahil sa atin. Sa 14, tignan nyo. Tignan nyo yung clue, yung sinasabi ng Biblia. 13, tignan mo. Talagin yun. Nahintay niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino? Si Jesucristo. Sa ngayon, ang Israel, binanayan na pangalan. Mga kapatid, ayaw nila. Kaya, sino bang naghihintay kay Kristo na bayan? Palakpakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi nila hinihintay si Kristo sapagkat sabi ng Biblia, Luke chapter 18 verse 1, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at sinasalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi. Verse 8 pala, sorry. 8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya at gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng mananampalataya sa lupa. Nung panahon nila, bakit? Nakasumpong ba siya ng mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Ayaw nila siya, mga kapatid. Sapagkat ang pananampalataya nila ay sa kanilang mga magulang. Hindi kay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya. Nananampalataya ba kayo mga kapatid? Tayo ba ay nananampalataya kay Jesucristo? Palakpakan natin ang Panginoon. Nung nabasa ko ito, na mga kapatid, nalulungkot ako. Dahil sa tingin ko, kulang ba ang pananampalataya ko? Hanggang ngayon, wala pa rin ako doon sa bayan na gusto ng Diyos na mangyari. Na sariling pagmamayari niya na dating hindi bayan, magiging bayan niya, dating hindi niya iniibig, na iibigin niya. Alam niyo ba kung gaano
gaano bang term, karangal o kapalad ng tao. Ilan ba ang tao sa mundong ito? Ilan ba ang bayan sa mundong ito, mga kapatid? Napakarami. Maging ang Israel man, hindi nila nakilala si Jesucristo. Ayan o, anak ng tao ang term nila doon. Kasi hindi nga nila nakilala. Pero tayo alam natin. Alam na natin. Kaya sabi ni Apostol na hintayin natin na tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong, dito tayo magkakaalaman, mga kapatid. Yung term na makakasumpong kaya siya ng mananampalataya sa lupa. Ano ba ang pananampalataya sa inyo? Ang pananampalataya, mga bagay na hindi pa nangyari. Si Pablo at saka mga nangaral ng pagdating ng ating Panginoon. Marami na rin mga gagawa. Si Pastor Espiritu nga, sabi niya, 2022, nung nangaral siya ng The Days of Noah. Ngayon, nabago niya, sabi niya, di ba? Hindi ko lang alam, 2020 ba yung 2026 yung sinasabi niya. Si Apostol Pablo man, saka yung mga kasama niya, naghintay din sila. Mga kapatid, naghintay din sila, mga kapatid. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin, mga kapatid. Di ba? Pero, alam nyo, sa pananampalataya, hindi pinag-uusapan, mga kapatid, yung ayaw nyo din eh. Kung gusto nyo bukas na nandyan, ayaw. Siguro, maging ako, baka sabihin ko, sandali lang. Bakit? Wala pa akong ipon. Wala pa akong kakainin. Kung naintindihan natin, naunawaan natin yung mga senaryo, yung reality, hindi. Ibig kong sabihin yung, pupunta ka doon, wala kang pagkain, mabubuhay ka ba? Ang pinag-uusapan natin, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Sinong nananampalataya sa atin? Mapalad yung mga naunang nananampalataya na. Nandoon na po sila. Nakaipon na. Nag-ipon din kami. Puro yung mga sardinas namin. Wala na. Pinakain. Ubus na. Kaya narinig ko minsan doon, huwag na kayo mag-ipon ng sardinas. Kasi nasisira talaga. 10 yata yung naipon na namin. May naiwan yata dyan, 4 na lang kasi nga nag-expire na. Ang pinag-usapan natin pananampalataya, sinasabi ko sa sarili ko, nananampalataya ako. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, anong pananampalataya nyo? Anong pananampalataya ang gusto nyo? Gusto nyo bang magkarating sa bayan? O gusto nyo malapyor na? Purihin ang Panginoon, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ligtas. Kaya lang, yung pangalawa, yung pangalapsyon, talagang kailangan mo mag-buwis ng buhay. Amen. Pray ng Panginoon. Yung Titus chapter 2 na yun, inulawa ko, mga kapatid, ito yung mga the whole Bible, pangaral ng mga apostol. At kung nabasa ko nga kanina, ipamuhay natin. Napagandang mga advice. Amen? Yung mga matanda sa iglesia, yung mga matandang lalaki, yung mga matandang babae, tinuruan din yung mga leaders kung paano nila pangasiwaan yung kanilang mga nasasakupan. Tinuruan din yung mga binata, tinuruan din. Pero mga ang mga nakitang tinayuhan doon ng Biblia ay yung mga matanda sa iglesia, lalaki, babae, mga elders, kung paano nila pamunuan ng kanilang mga nasasakupan. Amen? At isa ron sa
nakakuha ng attention ko is yung sapat makapagturo. Amen? Makapagturo ka ng sapat na walang kamalian. Amen? At isa sa mga dumating din sa akin na unawa, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Yung chosen generation na yon, upang makapasok ka sa bayan ng pinangako ng Diyos, ay kailangan ma-practice mo yun. Yung mga matatanda sa iglesia ay kinakailangan makapagturo ka ng tama ayon sa katwiran ng Diyos sa mga kabataan, sa mga susunod na henerasyon. Ganun din yung mga lalaki, nakasulat. Kaya, bawal yung mga manginginom doon. Nabasa naman natin. Babae na, bawal. Hindi natin yung sa lalaki. Amen. Wala nang alak siguro sa panahon na yun. Tuba. Maraming yung doon. Baka may tubang pwede. Pwede tuba. Huwag lang tayo maglasing sa mga ganung bagay. Ano lang, kung sakali ba. Nanunawa niyo mga kapatid, isa sa qualification para makapasok, nabasa naman natin yung bayan. Amen? 2:14 ba ng Titus? Punta natin 2:14. Nakita natin doon yung bayan. Amen? Ayan o. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen? May bayang may bayan na nakahanda. Amen? At yung mga bayan na yon ay lilinisin ng Diyos mismo. Paano niya lilinisin? Masama, papatayin. Lilinisin na talaga. Ang dami, nung pagpunta namin doon, ang dami ko rin natutunan. Para masabi mo na ikaw ay kasama na sa bayan ng Diyos. Dadaan ka sa proseso ng purification and sanctification. Kailangan mong pagdaanan para maging bahagi ka sa bayan ng Diyos. Amen? Para maging bahagi ka sa bayan ng Diyos. Marami kang pagdadaanan. Maraming pagsubok. Pag purification ang sinasabi, kailangan malinis ka. Lilinisin niya ng Diyos. Upang maging kanyang sariling pag-aari, lilinisin ka ng Diyos. Amen? So yung mga nabasa natin dito, paano ang matanda sa iglesia makapagtuturo sa mga kabataan? Amen? Kung hindi niya naiintindihan ang banal na kasulatan, ano may tuturo niya? Paano niya sasabihin sa mga kabataan na nagtagumpay siya sa pananampalataya kung hindi siya naging masigasig sa pananampalataya? Amen? Kaya tayo, magtumibay tayo sa pananampalataya, bigyan natin ng patunay na ang ating pananampalataya ay mayroong mabuting resulta. Amen? Kasi ang matandang babae o matandang lalaki na walang maituturo, hindi siya qualified. Ayan ang nunawa ko. Nung kami ay nagkakaroon ng talakayan, talastasan with Pastor Efrain. Merong seminar dun sa kabila, mga kabataan, kasama workers dun. Kasi yung, which is, ang topic nila is, ano yun? Financial freedom? Financial freedom. Kami naman,
tinawag kami doon sa doon kila Pastor Efrain. Sabi ni Pastor Efrain, kung alam lang ni Pastor Jeff T yung takbo ng sitwasyon ngayon sa Amerika, hindi yan ang magiging topic niya. Financial freedom kasi. Magtipid ka lang naman. Yan na yun. Maging kontento ka lang. Yan na yun. Financial freedom mo. Kasi ang sitwasyon ngayon sa Amerika, nagtatawag na sila, lahat ng lalaki 18 years old, lahat ng lalaki 18 years old, mag-undergo na ng military training. Kaya nagtatawag na. Kaya yung mga young people doon na galing Amerika, natatakot na. Baka daw hanapin sila ng gobyerno ng Amerika kasi citizen din sila doon. Baka daw hanapin sila dito at papuntahin doon mag-training kasi mayroong pinaghahandaan. Yung anak ni Sister Jade, ni Brother Rafi, na lalaki, this is Rafael, 18 years old na. Natatakot na siya, baka daw ipatawag siya doon. Yun yung sinasabi ni Pastor Efrain na hindi pa niya alam yung mga, hindi pa niya siguro nabalitaan yung mga nangyayari sa Amerika. Si Edriel, American citizen din yun, 18 years old na. Siguro kung mabalitaan ko yun, baka matakot din si Edriel, tapos ipatawag siya doon. Yun yung pinangangabahan nila. Sabi naman nila, lalaki lang naman. Amen? Pero, tawag nito parang ipinapasa na raw sa Congress yung ganong batas. Ipapadala kahit yung mga kahit yung mga wala sa Amerika, basta American citizen, papupuntahin doon para mag-undergo ng training. Susunod na rin daw mga babae. Papatawag din daw mga babae. Sabi na susunod na rin. Kasi kasama yun sa sinumpaan nila kung sila ay bago sila magkaroon ng green card, bago sila magkaroon ng American citizenship. Nagumpa sila na talagang gagawin nila lahat ng mga kaya para pagtanggol din ng Amerika. Yun ang panunumpa nila. Kaya sisingilin sila ngayon ng Amerika. Ngayon, ganon ngayon ang batas ay kinapasa. Ganon ngayon ang mangyayari sa Amerika. Amen. Kaya nagkaroon kami ng maraming mga pag-uusap doon. I have learned many things. And yung mga itinuro ko na sa inyo rito ng mga nakaraan, napagtibay ko na rin. Amen. Napagtibay rin namin ni Sister Beauty, Sister Rizalyn, na yung mga turong yun na sinasabi ko sa inyo ay wala sa preparation ko ng pagtuturo. Dumarating na lamang yung unawa habang itinuturo ko sa inyo yung mga bagay na yun. At ito nga, na-confirm namin ng mga nakaraan. Yung sabi ni Lord Joseph nga, ang pangalan ng church ay hindi yan ganun kahalaga sa Diyos. Ang talagang pinapahalagahan ay yung mga lugar. Kaya sa mga darating na panahon, ang bayan ay tatatag ng Diyos. Ang pahalagahan niya dyan ay yung pangalan ng bayan. Pangalan ng bayan. Na-confirm namin yun. Sinabi namin yun ni Pastor Efrain. Isa pa, nasabi ko sa inyo noon, darating ang panahon, sa mga panahong darating, naligtad ko lang, ay maging ang bautismo. Amen. Ay hindi na siya magiging ganon ka-importante sa mga baguhan. Sa mga baguhan, yung mga bagong mag-convert, kung gusto nila, pwede. Kung ayaw nila, okay lang din. Basta yung aral ng Ebanghelyo patungkol sa One God, patungkol sa Ebanghelyo, mga pinapahayag ngayon, ay yun yung kanilang sasampalatayanan. Ang bautismo ay hindi na ganun kahalaga. Amen? Ang magiging
sa atin, sa loob ng iglesia, kailangan pa rin bilang pagsunod o bilang pagpapatuloy sa kung ano ang nasimulan. Okay? Pero yung mga bago ay hindi na ganoon kahalaga. Kasi nga, mayroong kasi halimbawa yan, mayroong hindi ka pa na one of the young people, so sa ibang mga sa mga adults, nagkaroon sila ng nakapangasawa sila ng hindi ka pananampalataya. Pero, may nabasa din ako, magiging banal din sila. Afterwards, kung maunawaan nila ang Ebanghelyo at tatanggapin nila ang Ebanghelyo. Amen? Magiging banal din sila sa harap ng Diyos. Kung mabasahin yung 1 Corinthians, tuturo, isa rin sana ito sa topic ko, pinagpipilihan ko nung kagabi, kung alin. At I have the better version ng pagtuturo. Siguro, sa susunod na lamang yun. Magiging banal din siya kung matanggap niya yung aral at yung mga katuruan. So, hindi na masyadong mahalaga ang bautismo. Sapagat may mga naligtas din naman sa Biblia na hindi nabautismohan. Amen? Yung sa atin lang, nadatnan tayo ng Ebanghelyo ng bautismo, kaya ganun kahalaga. Sapagkat ang bautismo ay ang pagsunod sa salita. Nabasa ko rin sa banal na kasulatan, napakahalaga na masunod natin ang salita ng Diyos at napakahalaga na magawa natin kung ano man yung mga bagay na ipinamamanhik ng Diyos sa atin. Amen? So sa ating napakahalaga ng ating kapanahonan ang bautismo sapagkat doon tayo tinatnan. Yung Ebanghelyong yun ang daan ng kaligtasan. Amen? Pero sa ngayon, nung nag-evolve, nag-progress sa pag-aaral, kung ano ang Ebanghelyong nasa sa iyo ngayon, ay sapat na para ikaw ay maligtas. Amen? Ang napakahalaga ngayon sa atin, pagsunod. Para maligtas. Amen. Pari lang pa. Mamaya, pagkaralan natin yung mga bagay na yan. Kaya, salamat sa Diyos. Ano? Kaya yung may mga boyfriend, girlfriend na hindi mananampalataya, sikapin mong madala siya sa pananampalataya. Sapagkat kung hindi, baka ikaw ang madala. Amen? Or hindi, maghihiwalay kayo. Amen? Maghihiwalay kayo. Ihiwalayan mo na kung hindi mo madala. Pero, ito, kung asawa mo na, mas mahirap. Kung hindi mo ka pananampalataya at asawa mo na, mahirap. Dahil hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Asawa mo na eh. Napakahalaga ng sakramento ng kasal sa Diyos. Huwag ninyong papawalang bisa ang kasal. Sa Diyos, napakahalaga. Kaya kung napangasawa mo na yan, magtitiis ka habang buhay. Ay kung hindi kayo magkapanampalataya, ay puro na lang kayo debate. May mga young people, kasi mga young people, sabi nila, kaso walang bukas. Wala to. Sabi ba, kaya nga, pagka kayo mag-asawa, hintayin nyo na lamang yung panahon na natin. Para may maligtas na Israelita sa puligaw dito sa akin. Amen. Katuwaan lang naman. Pero that's the reality. Amen. Ayaw mo rin naman siguro pag gising mo, makikita mo, pahit. Kaya wag ka na lang talaga mag-asawa. Kaya naman tagubilin ng Biblia, di ba? Sa Aba. Sa Aba, nagdadalang tao. Sa Aba, may asawa. Isa ito sa mga dinadalang araw ngayon ng church. Huwag kayong makipamatok sa hindi kapananampalataya.
Maganda kay Sister Grace. Nadala niya si Brother Winkle. Okay, naging mananampalataya. Good for you. And then, pero kung matibay din siya sa kanyang dating pananampalataya, magiging magulo. Ang magiging resulta, hiwalay, annulment, divorce, hindi yan acceptable sa Diyos. Hindi acceptable sa Diyos. Biblia na mismo ang nagsasabi, sino mang pinag-isa ay huwag papaghiwalayin ng sino man. Kahit ng batas, kahit ng ano man. Ang Diyos. Ang Diyos yan. Napakahalaga ng sakramento ng kasal. Pag-isipan natin mabuti. Pag-isipan natin mabuti. Kaya ko bang itig ang mukha nito araw-araw? Kaya ko bang itig ang ugali nito araw-araw? Kung napasubo ka, wala kang magagawa. Pagtitisan mo, pagtsatsagaan mo. Kaya people, mag-isip-isip kayo. Nang hindi lang isa, dalawa, tatlo. 1,000 times. 1,000 times. Amen. Ito ang sakramento ng kasal. Kaya yung mga sinasabi nga ni Pastor Ruben, kayo mga yung people na may boyfriend na o girlfriend na hindi ka pa ng palataya sa labas, i-break nyo na. Tama daw. Dahil sa panahon natin ngayon, napakahalaga nung nakasulat na yun, na huwag kayong makipamatok sa iba. Amen. Sapagkat may pinipreserve tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mahaluan tayo ng ibang pananampalataya. Amen. At isa na rin, hindi ka rin siguro pahihintulutan ng Diyos na makarating sa bayan na ito kung magiging kadahilan ng kaguluhan. Ang bayan ng Diyos na ginagawa ngayon na on the process ay nasa paglilinis. Amen. Nasa paglilinis. Nililinis tayo ng Diyos. Sinusubok ng Diyos ang ating karunungan at kaalaman, ang ating katuwiran. Sinusubok ng Diyos ang ating puso. Sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen. Makiramdam kayo. Makiramdam kayo. Nasa paglilinis ang bayan ng Diyos. Makiramdam kayo. Baka pati kayo. Hindi nyo lang alam, pero ginagamit kayo or nasa proseso kayo ng paglilinis. Okay? At kung hindi ka makasabay sa paglilinis, lilinisin ka talaga. Pati nga yung pag-iisip ng masama sa kapwa, hindi karapat-dapat sa bayan ng Diyos. Kaya yung mga bagay na nabasa natin, yun ang kung may pamuhay natin, ito ay magiging qualification para tayo ay maging kabilang sa bayan ng Diyos. Isa pa ito, sapat makapagturo. Kasi nga, ano ang ituturo mo sa susunod na henerasyon kung wala kang napatunayan patungkol sa pananampalataya o patungkol sa banal na kasulatan? Dahil na mga matatanda, mga matatanda, magsikap na kayong matuto sa mga bagay na ito. At least yung mga matatanda, isa sa may tuturo nila kung paano nagsimula ang iglesia. Di ba? May tuturo nyo sa mga susunod na henerasyon kung paano dumating sa inyo ang mga manggagawa at kayo naman ay na tumanggap ng ebanghelyo. Pwede nyo ituro yun sa kanila. Isipin nyo naman kung paano nyo mapagsisikapang maituro sa kanila ng mahusay, may kahusayan. Sapat makapagturo. Ito ang isa sa mga qualification. Kasi nga, kaya na siguro,
royal priesthood. Ano ba ang trabaho ng mga Levita, mga priest? Amen? Sila yung mga nasa pulpit ministry, nakapagturo, mediate people to God. Amen? Mga Levita, sila rin yung mga manunugtong, mga awit para sa kaluwalhatian ng Diyos, para ang presensya ng Panginoon ay dumaloy sa bahay ng Panginoon. Ito ang mga hinahanap ng Diyos. Lalong-lalo na tayo ay mga pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Siya nagbigay sa Kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa Kanyang sarili ang bayang masigap. Amen. Sa mabubuting gawa upang maging Kanyang sariling pag-aaral. Ayan. Pakita natin na karapat-dapat tayo para tayo ay maging kabilang sa bayan ng Diyos. Mag-focus tayo doon sa Titus chapter 2, sapat na kapagturo. Amen. Nandun yung priesthood. Nandun siya sa priesthood. At bayang malinis. Nililinis ng Diyos. Walang anumang isipang masama patungkol sa kapwa. Walang anumang dinadamdam na tanim ng sama ng loob sa kanino man, kapag nilinis ng Diyos, binanal ng Diyos, malaya, payapa. Ito ang bayan ng Diyos na Kanyang ipinatawag. At ang malinis na bayan na yun ay ayaw ng Diyos madumisan. Kaya huwag kayong pakipamato sa mga taga-sanglibutan. Doon parang naging maluwag ang iglesia patungkol doon. Amen. Kaya nga may mga nawala. Yung iba, ipa-convert ko naman siya. Pero hindi. Siya yung ma-convert. Amen. Pero ngayon, stricto ngayon ang iglesia sa pahayag na ito. Amen. 12:2 ng Romans. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng Diyos. Saan pa ito? Isang version, huwag kayong makipamatok. Huwag makipamatok. Assignment na lang natin yun. Isang verse din yun na actually hindi pa talaga tinuturo ni Pastor Efrain siguro na pangkalahatan. Napag-usapan lang namin ng panahon na yun. But I understood kung ano ang nais niyan i-drive sa church. Maunawaan ko kung ano yung nais niyan i-drive sa church. Kaya sinasabi ko na rin sa inyo. Amen. Dahil ipipreserve tayo ng Diyos upang maging malinis at huwag magumisan. Amen. Pero hindi nawasan yung mga sarili. At may isa yun, malaki ang pakikipagpaka mo kung hiwa-hiwalay, nasa ibang mga lugar tayo. Kaya nga, tinitipon tayo ng Diyos sa isang lugar. Amen. Upang madaling magkaroon ng pagtitipon at madaling magkaroon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa isa't isa. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbabanat sa atin, ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. At purihin ng Panginoon. Unawain niyo ito mga kapatid. This is for the church. Para sa atin lahat. Sikapin ninyong makapagturo ng sapat. Amen. Para sa mga kabataan.
na ito. Mga magulang, gano'n din, mga nanay, mga tatay, sikapin nyo rin na makapagturo kayo ng sapat sa inyong mga anak. This is one of the qualification upang maging bahagi ng bayan ng Diyos. At tayo po'y magsita yung mga pag- Let's sing magkaibuti mo sa akin. Yes, Lord. Salamat sa kabutihan mo sa akin. Magkaibuti mo sa amin, aming Diyos. Magkaibuti mo sa amin, aming Diyos. Ang biyaya mo'y sapat araw-araw. Ako'y lumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito, sa iyong kapahintulutan sa amin. Na kami sa pamagitan ng iyong biyaya ay nagsama-samang muli upang magkaroon kami ng pagbabahagi sa bawat isa ng kalakasan, ng patutuo, ng pagpapahayag ng kabutihan mo. At kami ay malayang makapagbuhay sa iyo na may pahayag namin ang kaluwalhatian at ang kadakilaan mo, ang aming pagsamba at pagluwalhati sa iyo. Kaya Panginoong Jesus, nawa ang aming mga handog ay naging mabagong samyo sa iyong harapan. At kami, O Lord, ay tanggapin mo na maging bahagi sa iyong kalooban. At kami, O Diyos, ay maging patotoo ng iyong mga panukala, sapagkat pinagtatagumpay mo kami. At ang lahat ng ito na aming nasaksihan sa aming pananampalataya, ang siya naming ituturo at ibabahagi sa mga susunod na henerasyon kung paano kang pumatnubay at bumabay sa iyong iglesia, kung paano mo kami pinagtagumpay sa pamagitan ng iyong mga salita. At ang salita mo, O Diyos, ang sa amin ay pumatnubay upang kami ay magkaroon ng katunayan sa aming mga paglilingkod na ito. Ang mga salita mo, O Diyos, ang sa amin ay nagpatibay. Ang salita mo, Panginoon, ang sa amin, O Diyos, ay pumatnubay. At ang salita mo rin, Panginoon, ang nagpasakdal sa amin upang aming maunawaan at makilala ang lahat ng iyong mga panukala, maging ang iyong hiwaga na sa pamagitan nito, O Diyos, siya mong pinangyari sapagkat nakasumpong kami ng biyaya sa iyong harapan. Kaya, O Diyos, sa aming patuloy ng pananatili sa pananampalataya, patuloy mo kami, O Diyos, palaguin sa maraming mga bagay na ito. Kung paano mo nililinis ang iyong iglesia upang maging bayan. O Lord, papagtagumpayin mo kami. Sa aming sarili ang masiyasat namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay bahagi ng iyong paglilinis sa iyong iglesia o maging karapat-dapat na maging bayan. Ang mga bahaging ito na aming nararanasan
na aming nararamdaman ay paglilinis mo sa aming sarili. Upang kami, Panginoon, ay maging iyong sariling pag-aari na sa mga bagay na ito, Diyos, ay siya mong pinangyayari. At sa pamamagitan ng iyong mga salita ay maging manatili kami sa paglilinis na ito. Na huwag kaming madungisan ng anumang mga bagay sa sanlibutan upang maging karapat-dapat kami sa bayang iyong itatatag. Panginoong Jesus, narito ang iyong iglesia na sinanay sa mabubuting gawa, sinanay sa katuwiran mo, Diyos, sinanay na ikaw ay sambahin at purihin. O Lord, kami na, Panginoon, hindi sa pagmumapuri, handa na kaming maging iyong bayan, O Diyos. Sapagkat ang iyong salita ay patuloy na dumadaloy sa amin at siyang naglilinis at siyang bumabanal. At sa nasa ng bawat isa na ikaw ay mapurihan sa pag-inat ko walang tiyan. Salamat, Diyos, na tinuruan mo kami ng mga bagay na ito. Inubog mo kami, O Diyos, sa iyong mga salita upang maging karapat-dapat kami sa bayan na iyong tatawagin at itatatag. O Lord, kahabagan mo rin ang bawat isa sa amin sa bahay ko yan ito. Siyasatin mo ang aming makaisipan, ang aming mga puso, ang aming mga damdamin, ang aming pananampalataya, ang aming mga sarili. Masumpungan mo na, wow, Diyos, na karapat-dapat sa iyo. Kaya, Panginoon, inaari namin ang lahat sa buhay na ito na aming nararanasan, O Diyos, ay proseso mo upang kami ay maging malinis. Kung sa pamamagitan ng kahirapan kami ay patuloy na dumulog at dumaing sa iyo, sinasanay mo kami sa kalinisan at sa kabanalan. Kung sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, pinuhubog mo kami, kaariin namin, O Diyos, na ito, Panginoon, ang iyong mga pamumulaan. At alam ko na sa proseso mo ng paglilinis, kami dinadala ng iyong iglesia. At kami, Panginoon, ay magiging handa. Thy will be done, O Lord, not ours. Salamat sa iyong pangunguna. Salamat sa mga pagtutuloy mo sa amin. Salamat sa paggabay mo, Panginoon. At salamat sa iyong
Isinasamo ko sa iyo, Diyos, ang kabuuan ng kawan na ito sa iyong harapan. Pagaluin mo palagi ang iyong biyaya upang kami ay mga tuto, maraming mga bagay, at maging sapat, makapagturo, lalong-lalo na ang iyong mga salita. Sa iyo ang papuri, kaluwalhatian, ang kadakilaan, at ang paghahari. Sa iyo ang pagpakailanman, ikaw na aming Diyos. Amen. Amen. Puri ng Diyos. Amen. Kaya tayo pagdara ko sa mga sunod na bahagi. Sino may panaginip? Panaginip? Pangitain? Alagaan natin ang panaginip. Amen. Nabasa natin ang nakaraan. Ibubuhos ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang Espiritu Santo sa mga anak na babae at sila yung mga makakita ng mga panaginip. Mga pangitain. Sino may panaginip? Pangitain? Wala. Kung wala pa kapatid ay sa mga may nais sabihin. Sa muli, ano ba? Hindi na natin pa yun. Magandang umaga sa mga way back 1970. Kasi itong kapatid na ito, kamag-anak kasi nila si Sister Sinel, kaya nagawin dito. Pero ito ay taga Mindanao. Kilala niya yung Pastor Efraim. Winnie Losirodo. Ayo, taga Nagawin ka raw ng Mindanao. Oo, sa Norala. Kasi Narating ako doon. 2022 nagkaroon kami ng communication to Facebook. At ayun, magkakapalita-palitaan. Kaya lang nakakatulog yun. Tapos siya nung isang linggo ng hindi maganda yung picture niya, yung lagay niya sa picture. Ngayon tinulos na kung bakit, sister, ano nangyari sa iyo. Ay, hihingi siya ng panalangin gawa nung bedridden na daw siya. Kaya hihingi daw siya ng panalangin. Itong kapatid na ito is 1970, nagawin nga siya dito. Kasi nga kamag-anak nila si Sister Sinel. Hanggang sa, ayun, araw-araw, gabi-gabi may service dito kasi maganda yun, di ba? Maganda. Pati katawan niya maganda, pero ngayon medyo nabara siya. At saka, di ba ang kilala ni Samuel? Winnie Losirodo. Oo. Palayaw Imbong. Kilala ni Brother Jaime. Kasi nga, gabi-gabi may service dito. Ayun, may maganda. Laging may mga pinapal na katingin. Kasi nga, ang ganda nitong babae ito. Medyo matangkad siya. At nakakaluntok niya gawa nito. Bedridden na daw siya. Gawa nung mababa daw ang hemoglobin niya. Kaya ayun. Hihingi siya ng panalangin na pag-pray natin. Sana bigyan pa siya ng kagana. Yun lang po.